Magandang araw po muli. Meron po naman tayong isang stand fan na i-repair. Ito po ay walang power muli. So sa karamihan talaga ng ating nare-repair na ganito ay mga walang power. Siyempre sa ganitong problema ay hindi man sa tayo nagmamagaling ay ang ating laging prospect nito ay thermal fuse. O kaya naman minsan sa wiring lang, wire. Kaya naman sa switch, o kaya may mga napuputol doon sa loob. So yan, bubuksan muna natin siya. Hindi, nititester muna natin itong cord na to. So yun, tingnan muna natin kung may continuity siya. Atin mo ng testerin dito. Kanyang pangsaksakan. And then switch natin. Pag pumalo yung kanyang tester, ibig sabihin may reading siya. So yan, wala po siya. Ni number 1 natin. Number 2. And number 3. Wala. Wala talaga siyang reading. So yan, ating buksan muna ito kung ano ba ang problema itong electric pan na ito na walang power. So may problema naman tayo. So yan, bubuksan muna natin ito and then mamaya alamin natin kung anong problema dun sa loob. So yan, nabuksan na natin. So paikutin lang natin itong LC. Kapag siya ay matagal ang hinto, ibig sabihin nasa kondisyon ng kanyang bushing at shifting. So ikutin natin. So yan, ibig sabihin nasa okay siyang kalagayan yung bushing at shifting kasi ang tagal tumigil nung kanyang LC. So yan, so sa mga ganitong electric pan, ang gagawin natin dito ay ating iba-bypass. So magkukuha tayo ng isang wire and then ididirekta natin dito sa kanyang pinakang common nya. Kumbaga puputulin na natin doon yung isang wire na nakadirekta doon sa motor sa kanyang common, and then yung isang wire na yun doon itatap natin dito sa isang linya ng kapasitor. Yun ang tinatawag na bypass. Kumbaga hindi na natin papadaanin dun sa motor niya sa thermal fuse kasi yung thermal fuse niya ay malamang nasira na. Pagbaliktad at umikot, ililipat lang natin dito sa dalawang ito. So yun po at atin ang gagawin muna. So yan, at bubuksan muna natin dito sa linyang ito. So hanapin natin dito yung kulay white at yun ang pinakang common niya kasi ito yung mga linya niya na 1, 2, 3 kulay red, yellow at saka gray yata yun. So yung white, hanapin natin yung pinakang white nya. So bubuksan natin dito para ating makita yung kulay white at yun ang ating puputulin. Yan, hanapin natin yung kulay white. So ayun, ikakat natin yung white na yun at dun tayo magtatap ng isang wire. So ididirekta natin dito sa kanyang kapasitor. Yun ang tinatawag na bypass. So yan, ikakat natin dito. Hindi natin yung gagamitin. Isang linyang yan. So dito tayo magkukuha ng isang wire. And then dito natin idudugtong. And ididirekta natin nga dito sa kanyang kapasitor. So yan, nakakuha na tayo ng isang wire. Dugtong natin. And then hanapin nga natin yung tamang ikot nya. So yun, mamay lagyan natin ng tape yan baka tayo mag-ground yan. Ito na, ulan na naman sa amin. So talagang tagulan na. Malapit na ang tagulan talaga. So yan, kuha tayo dito ng isang kulay. Hanapin natin yung tamang kulay. Kapain muna natin dito. Try natin dito pag mali ang ikot. Pag umikot ay dito na natin itatak. Ulan talaga. Kaya natapin natin. Then testerin muna natin siyempre para sigurado. So yan, at ilagay na po natin yung ating ini-jumper. So bago natin isaksak sa kuryente, atin muna siyang titesterin. Kasi kanina wala itong continuity or reading, ganun ang tawag. So yan, itap na natin sa kanyang common, hindi lagay natin sa kapasitor. So yan, kung yung mapapansin, nandun na. Inidugtong natin sa isang linya. So yan, testira natin dito sa kanyang pangsaksak. So yan, ayaw pang kumapit. Kasi siguro hindi sila magkaintindihan, kaya ayaw. So yan, ay, talaga naman. So yan, ikapitan natin, hindi, ni-switch natin. So yan, mayroon na pong reading.
Yan, number 2. Hindi yan number 3. Ito yung 0. 1, 2. Palyado lang yung ating tester. 3. So, yan. Ating isaksak na. Para ating malaman na ito'y gumagana na. So, lagyan muna natin ng tape para safe. Para safe. Safe. Safety. Kaya nga. Ayaw pong kumapit. Hindi yung isa. Kasi live po ito eh. Itong kabilang linyang ito, pinakang common niya. Pero, meron niyang negative at yung pinakang live nga niya. Kasi baka mapatapat itong linyang ito sa live. Ayan ang talagang delikado. So yan, ikabit na natin. Hindi saksak natin. Pero, isi-switch na natin. Yan, sa number 1. Bago natin isaksak. So ito, natanggal. Kakabit na lang natin mamaya. Basag na kasi ito. Yun, basag na. Hindi nito yung kanyang bearing. Hindi ito nakalagay. Hanapin natin yung bearing. Yan. So yan, na-number 1 na nga natin. Hindi na isaksak na natin. Para ating malaman kung siya ay gumana na. Kasi sa tester natin ay gumana na. So ibig sabihin pagdating dito ito ay okay na. So yan, umiikot na nga. Naugong lang nga. Yan, may problema nga lang. Siguro sa kanyang bushing at shifting. Pero ang ganda naman. Ay, maluwag na nga. So ibig sabihin palitan na nga din ito ng bushing at shifting. O yan, na-stop na eh. Bushing shifting na nga ito. Yan. Yung umiikot na yan, pag ito yung sinaksak natin, iipitin natin kasi bushing at shifting ng problema. So yan o. Oh, naugong na lang siya. So palitan muna natin ito ng bushing at shifting bago natin ito i-assemble. At ito naman ay okay na. So yun na lang gagawin natin, bushing at shifting ang ating papalitan. Inikabit natin ito. Hindi tanggalin natin itong bushing at shifting para ating mapalitan. Sama natin. So ayan po, nabuksan na natin. Kaya lang ginawa natin, nilaghari na lang natin ito. Nilaghari natin yung bakal. Naghari sa bakal yan. Lahat. Kasi ang hirap tanggalin. So yan, bubuksan na natin ito dito para ating ma-open na. Mapalitan na natin ang bushing at shifting. So yan, tanggalin muna natin itong ating binaypas. So ibalik na lang natin mamaya. So yan, natagkalan natin. Uy, nagtagkal yung Kaya dapat ito iingatan eh. Yung pagbubukas nito, dapat hawakan ito. Yung kanyang wiring. So yan, katulad niyan, natatagkal. Kasi mahirap pag ito ay naputulan ng may liit na hibla. So babaguhan niya natin ng table tie. So siguro pwede na rin natin itong idirekta dito yung kanyang common. So hindi ko na ibabypass, dito ko na i-re-recta. Kumbaga bubuksan natin ito, buksan natin ito, tapos palitan natin ng cable tie. Yan, tanggalin natin yan. Yan, ayusin na lang natin yan mamaya. Tanggalin muna natin ito, mga tornilyo nito. Diba, Teres? Wala siya kasunod. Oo, ano yun? Tapos pag dinaksan ko, sama pa ako. Kasi nga, no? Sakit pag... Sama ko sumot sila, no? Laman ako. Palitan na lang natin yan. So yan, putulin na lang natin dito. Hinihinang na lang natin ng bago. Kulay! Kulay! Dito. Ay, pang matagkal. Bayad, di ba? So yan, hinang natin siya ng bago. So yan po, tatin ang pinutol. Ha? Ayan. Hindi, hihinang na lang natin dito mamaya. Matigas na po pala ito eh. Itong wire na ito. At nagdidikit-dikit na ito.
tigas na siya. Kaya ating pinutol na. Ayan. So ito, lagyan na lang natin ng tape. Pagdugtungin lang natin ulit. Hindi ni-direct ako na dun sa kanyang pinakang common. So ayan, pag-iwalay muna natin to para ating mahihinang ng maayos. So ito yung kanyang linya. Hanapin natin yung kanyang thermal fuse kung mayroon nga. Kasi minsan yung iba nito walang thermal fuse na nakalagay. So ayan, meron po. Ito yung pinakang thermal fuse nya. So ayan, at may naputol. Alamin natin yung naputol na yun. Kaya mahirap magana eh. Magbukas ng ganito, minsan napuputulan talaga tayo. So ayan, ikunik-kunik ko muna. So ayan, may naputol pong dalawang hibla. Ayan, idudutong muna natin ito. Yung isa dito, yung isa dun. So ayan, nadugtog na po natin. Hindi, nikukunik naman natin ito dito. So ayan, lagyan na natin ng cable tie. Yan, okay na. Tinalian na lang natin ang cable tie. So, lagyan na natin sa chassis. Assemble na natin. Pero syempre, palitan muna natin ng shafting. So, kanina, napalitan na natin ng bushing yan. Itong shafting naman. Kasi ito ay sira na yan. Ano na siya, gas-gas na masyado. Ito pala yung sa panghuli. Yung sa dulong nakalagay. Yun o. Pudpud na o. Kaya pala siya ay nakakakab na. Ayun o. Kung mapapansin nyo, laki ng hukay yun o. Yung magkabilang dulo na yun. Ayan. So yan, palitan muna natin ito. So itong ipapalit natin medyo mahaba. Dito okay pa ng kaunti. May tama lang na kaunti. Ayan. Pero itong dulo talagang wala na. Ayan, palitan muna natin to. So yan, napalitan na natin ng shafting. Lagay na natin.